Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Welcome po sa The Father's House Christian Fellowship Church. Tayo po mga kapatid ay aawit sa ating Panginoon. Sino pong handa na umawit sa ating Diyos? Amen. Uwitin po natin ang Little by Little. By little, everything. Little by little, in every way. Jesus is changing me. Since I made the turn of my way, I've been going in His grace. Jesus is changing me. Little by little, by little. Little by little, everything. Little by little, in every way. Jesus is changing me. When I turn up my face, I've been growing in His grace. Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior. I'm not the same person that I used to be. And even though growing, but there's a knowing that someday perfect I will be. Little by little, little by little, everything. Little by little, in every way. Jesus is changing me. When I turn up my praise, I've been growing in His grace. Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. So growing, but there's a knowing that someday perfect I will. My life is in You, Lord. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. In You is in You. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. Is in You. I will praise You with all of my life. I will praise You with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in You. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. In You is in You. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. In You is in You. I will praise You with all of my life. I will praise You with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in You. Faithful and upward, the Lord. For the Lord is my power. And He
and it gives me the power to tear down the words of the enemy. He will give me the power, He will crush and devour, and bring the power of darkness under His feet. And bring the power of darkness, and bring the power of darkness under His feet. For the love of God, and bring the power of darkness under His feet. Amen. Hallelujah. We worship you, Lord. Glory, glory, glory to God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. At tayo dalawa sa ating malamanay na awitin. Taas natin ating kamay. Gawin natin ang presensya ng ating Panginoon. Gawin po natin King of Kings. Yes, Lord of God. Hallelujah. We worship you. In the darkness we were breathing, without hope, without light. Then from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, through a virgin came the word. From the throne of endless glory, to the cradling of the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus for sin you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all would come to the Father are restored. And the church of Christ was born, that the Spirit lit the flame. Now this gospel true of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me.
the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Minsan pa po rin natin natin Diyos. We worship you, Lord. Lord God, God, hallelujah. Praise God. Tayo mananatili sa presensya ng ating Panginoon. Tayo dadako sa prayer request. Ang fellowship leaders, panalangin natin, Pastor Vic and Sister Lisa Mitchell, Pastor GC and Sister Angel Black, Pastor Joe Campbell, and Pastor Alberto and Sister Susan Disipida. Ang ating mga missionaries, regional leaders, ang ating local churches sa gawain dito sa Las Piñas, pangunan ni Pastor Sandy, Sir Susan Malinaw, Pastor Jill, Sir Karen Siles, Pastor Joel, and Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba. And Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, and Sister Ruby Bududa, Pastor Rocky, and Sister Joanna Catalinho, Pastor Lab, and Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister B.T. Ciruez. Ang ating mga kapatiran, mga negosyante, patuloy natin itaas sa ating Panginoon. Ang Hardest Family, Sister Merdita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadin. Ang may mga personal request, mga kapatid, no? Ating itaas sa ating Panginoon. Brother Gideon and Sister Sini Arsanon, sila po ay magkaroon ng anak. At ang ating mga kapatiran na may mga karamdaman, Brother Gitolio Sini Sr., Brother Leo Hedot, at Sister Linda Caba, sa kanyang cancer, at si Brother RG Navares sa kanyang gallstone. Amen. At ating mga kapatiran sa abroad, mga kapatid, patuloy po natin silang itaas sa ating Panginoon ngayong umaga. Sir Ella Malinaw, Sir Gini Malinaw, Sir J. Marie Rapsing. Amen. So, ngayong umaga, mga kapatid, tayo po ay manalangin, no? Amen. Kung ikaw yan, hindi man nabanggit ang iyong pangangailangan, ngunit alam niya ng ating Panginoon, ay isip pa makita ang iyong kamay. Amen. So tayo po'y mananalangin, ngayong umaga, purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin ka, O Diyos, walagin ka, Panginoon, ikaw ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Tunay walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Dakilang Diyos, ngayong sandali kami lumalapit sama-sama kami nagpakababa sa iyong harapan. Ngayong umaga, Panginoon, aming hinihingi ang pagkilos, ang pagsama mo sa aming kalagitnaan. Samahan mo kami ngayong banal na Espiritu, magpahayag ka ngayong umaga, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, ang iglesyang ito, palakasin mo, dakilang Diyos. Ganoon din ang aming tagapagpanguna buhat sa Prescott, Arizona, sa pangunguna ni Pastor Vic Mitchell. Ganoon din, Panginoon, sa Mandaluyong, sa pangunguna ni Pastor Willie Sipida, Lord God. Patuloy mo sila samahan, ipadaloy mong pagpapalang ito, Panginoon, sa mga regional leader, Panginoon, sa mga local churches, Panginoon. Patuloy mong palakasin, palaguin, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. At ganoon, Panginoon, ang mga kapatiran na may nasa balik ng karamdaman. Ang dalangin ko ngayong umaga, Panginoon, ang kagalingan, ang paghilom ng sakit, Panginoon, ipagkaloob mo, Panginoon Jesus, ngayong umaga sa mga tao, Panginoon, na kailangan ng kagalingan, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Muli, Panginoon, ingatan mo ang mga kapatid sa ibang bansa, Panginoon, mga misyonary, ang mga kapatid namin, Panginoon, nagtatrabaho, Lord God, sa iba't ibang bansa, Panginoon. Maging si Pastor Sandy, Panginoon, sa mga sandali ito, ingatan mo siya, Panginoon, na makabalik dito ng ligtas, Panginoon. Salamat, O Diyos. Inaangkin namin ngayong sandali, Panginoon, ang tagnay na pagpapalak, alakasan at pag-iingat na nanggagaling sa iyo. Salamat, Ama, sa iyo naman po ang papurit para salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Ang natin magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Tanggapin natin ang bawat isa.
ating Sunday School ay 9 a.m. At ang Sunday morning service ay 10 a.m. Ang Sunday evening service ay 6:30 p.m. Ang ating Wednesday evening service ay 6:30 p.m. Mga corporate prayer, Monday hanggang Sabado. Ang ating pong prayer, mga kapatid, yan din ang ating pastor. Mayroon po dyan contact number no, kung nais po natin ang counseling, no, mayroong katanungan sa ating pastor, ay tawagan mo lamang ang ating pastor. Amen. So, wala na po tayong announcement pa, no? So, tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Amen po ba? Amen. So, purihin ang Diyos, tayo po ay laging handa sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid, sino yung nais pagpalain ng Diyos? Amen. So lahat po tayo nais pagpalain ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, mayroon po tayo babasahin sa aklat po ng Lucas 6:38. Ito po yung prinsipyo ng ating salita ng ating Panginoon. Ayan. Sabi dito, kung gusto mong pagpapalain mga kapatid, so sabi doon niya gusto natin ng pagpapala, no? Sabi dito, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, susukat ang Diyos para sa inyo ng panukat na ginamit ninyo sa iba. At ang panukat na ginamit ninyo, ang siya rin gagamitin sukatan sa inyo. Amen mga kapatid, nabanggit natin kanina, gusto natin pagpapalain. So, ang prinsipyo ng salita ng ating Panginoon, ang sabi doon, para tayo pagpapalain mga kapatid, kailangan maging pagpapala din po tayo sa iyo. No? Kumbaga, maging give and take lang. No? Para kung anong gustong mangyari sa iyo, gawin mo sa iba. Amen? Kaya pagpalain mo yung iba, para pagpapalain ka rin ng ating Panginoon. At ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya gusto din natin pagpapalain, kaya mga kapatid, kailangan practicein din po natin ito. No? Na maging challenge at blessing din po tayo sa iba. Kaya ito po yung nais ng ating Panginoon. At ganoon din po sa verse ng 2 Corinthians 8 verse 9. 9 verse 8. Yan, sorry. Sabi dito, at kaya gawin ng Diyos na sumagana sa inyo ang lahat ng pagpapala. So mga kapatid, ito po yung pinaglilingkuran natin Panginoon. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, ang ating pinaglilingkuran ng Diyos ay Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. Walang imposible po sa Kanya. Kaya Kanyang pagpapalain. No? Sabi dito, kaya gawin ng Diyos na sumagana sa inyo ang lahat ng bagay. So lahat, so ibig sabihin, walang imposible mga kapatid. Upang sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. So, pag sinabing lahat mga kapatid, hindi lamang tumutuloy yan sa sa physical. No? Kapag pinagpala ka ng Diyos, kasama dyan yung financial, no? Emotional, physical, emotional, spiritual. No? Lahat po yan mga kapatid, kumplito yan kapag pinagpala ka ng Diyos. At ang sabi nga dito, sa lahat ng oras. So hindi lamang ngayon mga kapatid, kundi magpakailanman kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng ito, ibibigay ng ating Panginoon sa lahat ng oras. At ano pa, sabi dito, at ay magkaroon kayo ng lahat ng kailangan ninyo para sa bawat mabuting gawa. Amen. So, ito po yung nais ng ating Panginoon, no? Kung bakit pala mga kapatid, may purpose pala ang Diyos kung bakit Kanya pinagpapala. Amen. Kung bakit binigay niya sa iyo yung magandang buhay, no? Malusog ka, no? Maganda yung trabaho mo, inangat ka ng Diyos sa position mo. Amen. Mayroon kang magandang trabaho, mga kapatid. Pinagpala ka ng Diyos. May purpose, mga kapatid. Ano sabi doon sabi niya, amen, mga kapatid, sabi ito, kailangan ninyo para sa bawat mabubuting gawa. So mga kapatid, ginamit ka ng ating Panginoon para ikaw naman ay magamit sa iba, sa mabubuting gawa. Mga kapatid, alam niyo po, yung ating pagbibigay ngayong umaga, ito po yung isang bagay na mabuting bagay na gawain sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, pinagpapala ka ng Diyos para pagpapalain mo rin mga kapatid ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po mga kapatid, yung pagbibigay natin sa ating Panginoon, ito po'y katulad nga daw sabi nga ng pagtatanim. No? Na tayo po ay nagtatanim
mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon na wala kong daya. At hindi ka malulugi, mga kapatid. Amen? Kasi sa ating pagtatayo, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon, marami tayong nakaabot, marami tayong natutulungan, marami tayong maraming nararating, mga kapatid, na ating ibinibigay. Amen? Nakasuporta po tayo sa mga daughter church, no? Sa mga nalalas out, mga pioneering, maging sa mga missionary, mga kapatid, marami po nararating dito sa ating ibinibigay. Kaya mga kapatid, no? Samahan po natin ang pananampalataya. Katulad yung ang pagtatanim, mga kapatid, no? Sabi mo doon, yung katulad ng isang butil ng mais. Kapag yan hindi mo itinanim, pag niluto mo lang siya, isang bisis ka lang makakain. No? Kung baga doon lang sa time na yun. Pero mga kapatid, kapag ito ay itinanim mo ang isang butil na ito, maaaring dumami pa. No? Maging 100, maging 1,000. Ganun din sa ating pagbibigay, kapatid. Gaano man yung kaliit, kapag yan ibinigay mo, walang imposible sa Diyos, palalaguin niya, padadamihin niya ang ating ibinibigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Praise God. So, ngayong umaga, kung nais mong palain ang ating Panginoon, handa pa tayo bumigay sa kanyang gawain. Amen. Tayo po ay magsiyuko, tayo po ay manalangin sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon ngayong umaga. Nagpapasalamat kami sa pabor, sa pagpapalang pinagkaloob mo sa amin, sa lakas, sa malusog na pakatawan, trabaho, negosyo, mga tinatangkilik Panginoon, ipinagkatiwala namin sa iyo. Maging ang bahagi ng pagbibigay ngayong umaga, Panginoon, patuloy pagpapalain ang mga bukas palad ng mga kapatiran, Panginoon, na sumusuporta sa iyong gawain, patuloy pagpapalain, O Diyos. Salamat, Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makinig sa ganda ng ating Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos habang lumalapit ang ating kapatid, Brother Vincent. Ingat lang yung mga bata sa pagbaba. At welcome sa gawain ng ating Panginoong Yesus. Sino ba yung mga first time pa lamang? Sige, taas kamay sa mga first time. Kala ko magtataas si Pastor Richard, nagkamutan pala. Mga first time. Di po, dahil maraming bata yung bababa, pakiayos muna yung ano natin, pagkakaupo. Kasi medyo mainit sa likod, medyo lapit na tayo dito para mas komportable. Ayan, pababa rin naman yung mga bata. Pa-assist na lang, mga kapatid. Sige lang, upuan mo yan. Tayo lang naman dito. Para may ayos din yung mga upuan sa likod. Sige. Habang nilipat yung mga first time, silang. Yan talaga sa simula. Salamat sa ating Diyos at meron tayong panibagong araw. Binigyan tayo ng oras para sumamba. Salamat din sa tiwala ng ating pastor. Taasan muli na tumayo dito sa inyong harapan. At bago ang lahat, Happy Father's Day sa mga tatay. Sino ba mga tatay dito? Taas sa mga meron din. Happy Father's Day. Sa ating mga Biblia, Luke 16 verse 10.
If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Tayo po muna ay yumuko para sa ating panalangin. O banal na Diyos, Panginoon, salamat sa umagang ito, Lord God. Nakikita mo ang laman ng puso ng bawat isa, Panginoon. Ang commitment, Lord God, ang pag-asam ng katagpo, Lord God, ang pagkilos mo, Panginoon. I pray, Lord God, na pagpalain mo bawat isang narito, Lord God, ang maasa sa iyo, Panginoon. Ganun din, Lord God, ang mga nakikinig, nanonood online, Panginoon, ikaw magbigay ng patuloy na paglago, paglalim ng pananampalataya, Panginoon. At higit sa lahat, Lord God, ikaw lang ang maitaas sa lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang pangaral ngayon ay little by little. Ayan. Hindi yan coincidence, mga kapatid. Sabihin ko na, sa song leader natin, na nasahin si Brother Dong, nirequest talaga na kasama sa lineup yung little by little. Dahil yan din ang focus ngayong umaga. Kasi mga kapatid, alam natin na kapag ganito, ang ating pastor nasa ibang lugar, kaya hindi po kayo pastor dito. Lalo sa first-timers, huwag niyo po ituro na bata yung pastor. Baka ma-flatter si pastor, pero ibang tao para tinutukoy, yari tayo niyan. Ang ating pastor po ay nasa Taiwan, pero hindi po para sa bakasyon. Merong gawain ng ating Panginoon sa Taiwan, may revival, kaya naroon po siya. Ayan. At kapag ganito nga, nasa ibang lugar, ang ating pastor, madalas, konti lang ma-attend. Kita naman natin, konti lang. Kaya yung pangangaral ngayon, talagang nakafocus, nakatarget dun sa kakaunti, pero seryoso sa pagdalo. Mga kapatid, kita natin na pag konti lang, lalo pag wala si pastor, sumusulong pa rin yung church natin, lumalago. Ngayong araw, mga kapatid, parang doon nakaraan pa, meron ng church sa Muñoz. Hindi sa Caloocan na, sa Nueva Ecija. Muñoz, Nueva Ecija, may church na tayo doon, praise God. Tapos si pastor, na imbitahan ulit makapunta sa Taiwan para sa revival. So may kita natin, napakaraming biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon. Mabiyaya talaga si Lord. Amen? At gusto rin ni Lord yung abundant blessings. Yung rumaragas ang pagpapala, yung siksik-liglig umaapaw, mabigay din sa bawat isa. Amen ba? Amen. Naniniwala ba ang bawat isa? Okay. Naniniwala tayo na gusto ni Lord ibuhos yung abundant blessings, yung maraming pagpapala sa bawat isa. Yun nga lang mga kapatid, sabi nga sa verse nating binasa, sinusukat muna tayo ng ating Panginoon. Sinusukat muna tayo bago ibigay ni Lord yung malaking pagpapala. Halimbawa na lang mga kapatid, reminder na rin yung ating pledge. Mga kapatid, sa susunod na linggo, last Sunday of the month na. Last Sunday na ng June. So dun pa lang makikita natin, sinusukat na tayo, sinusubukan na tayo. At yan din mga kapatid, ang ating first point, finances. Okay. Nakita natin yung title, maikli. Kaya yung bawat puntos natin mga kapatid ay isang salita lang din, maikli lang din. Ito, focus muna tayo sa ating pananalapi. Ayan. Kasi baka ngayon mga kapatid, baka kinakapos yung ating finances, baka nabibigatan dun sa pagbibigay kanina, o dun sa pledge, lalo na pasukan na ulit. Diba? Kaya tinanong ko sino yung mga tatay na kasi kung meron lang nag-aaral na anak, gastos talaga yan. Gastos yan. Kung libre man yung tuition, may gastos pa rin yan eh. Uniform, mga gamit sa school, di ko alam kung naibibigay yun ng government, pero meron at merong gastos. At mga kapatid, yung ganitong pagkakataon na sumasabay yung gastos natin sa mga pangangailangan, anumang klaseng pangangailangan yan, ginagamit yan ni Lord para sukatin tayo mga kapatid. Kasi, sabi ko nga, gusto ni Lord na maging masagana tayo. At nag-amen naman lahat, di ba? Naniniwala tayo, gusto ni Lord maging masagana tayo. Yung masagana mga kapatid, hindi yan yung tatawid ka lang sa bawat araw. Kasi ang tawag doon, break-even lang mga kapatid. Ibig sabihin, yung kinikita mo, sahod mo man, o sa negosyo, equal lang din, pantay lang din dun sa gastos mo. Ibig sabihin, tumatawid ka lang sa bawat araw. Ibig sabihin, wala kang extra. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon, pag nagpala, sabi nga sa hamon, siksik-liglig umaapaw. Sobra-sobra. Kaya mga kapatid, yun ang gusto ng ating Panginoon, yung masagana, hindi lang yung tawid sa bawat araw. At mga kapatid, may kita natin yan, Malakay 3:10. Ito dahil finances ang pinag-uusapan. Rektahin na natin, diretsuhin na natin. Malakay 3:10,
Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Mahaba-haba, hatiin natin sa tatlong bahagi. Una mga kapatid, sa verse na yan, nasusubok yung obedience natin. Kaya nga kanina, may pagbibigay muna. Kasi mga kapatid, yung tithes na tinatawag, yun po ay 10% ng lahat ng meron ka. 10% ang lahat ng kinikita mo. Sa Old Testament, pati yung mga hayop mo, pati yung mga inaani mo, hindi lang yung finances. Ibig sabihin ng tithes, mga kapatid, 10% ng kung anong meron ka. Ngayon mga kapatid, kung ipapasok natin sa finances, syempre 10% ng pananalapi natin. At yung 10% mga kapatid, sinabi dyan, dadalhin para sa ating Panginoon. Kasi yung tithes, mga kapatid, kung sasaliksikin pa natin sa Bible, ang tithes, pagmamayari ng ating Panginoon. Hindi yan sa atin. At mga kapatid, banggitin ko na lang din, yung tithes na 10%, sa totoo lang, maliit lang yan. Kumpara mo dun sa tax ng government. Di ba? Walang panama yung tithes dyan sa tax niya, di ba? Walang takas. Ayaw mo man, pero napakatapat mo sa pagbibigay ng tax. Kasi wala magagawa. Pagbili mo, bawas ka agad yan. Ibig sabihin mga kapatid, yung tithing, 10% sa ating Panginoon yan. At maliit lang yan mga kapatid. Kasi nga, yung tithing, sa totoo lang mga kapatid, hindi pa yan giving. Kasi sa ating Diyos yan eh. Kapag ba binalik mo sa ating Panginoon yung kanya at bigay ka, di ba hindi? Sinauli mo lang. At mga kapatid, doon pa lang sa sinasabing pagsasauli nung tithes, nung 10%, diyan pa lang may pangako na si Lord. Diyan pa lang hindi natalo yung tutugon, yung susunod. Sabi diyan, di ba? I will open the windows of heaven for you. Kaya mga kapatid, dito, nasusubok naman yung pananampalataya natin. Kasi maaaring tumutugon ka, sumusunod ka, nagbibigay ka. Ang tanong mga kapatid, naniniwala ka pa rin ba na totoo itong sinasabi na yung blessing sobra-sobra sa kailangan sa kaya mong hawakan? Sino naniniwala pa? Amen? Ang pangako dyan, ibalik mo lang yung 10% na pagmamayari ng Panginoon na pinadala sa'yo, binigay sa'yo. May pangako, yung blessing na ibibigay sa ni Lord, sobra sa kaya mong hawakan. Sinusubukan ngayon kung naniniwala pa tayo. At kung may nagtatanong, bakit pinapadaan pa sa atin, di ba? Bakit di na lang kay Lord kaagad? Parang sa government, di ba? Bakit di na lang bawas kaagad yung tax? Kasi nga mga kapatid, sinusubok tayo. Sinusubukan ni Lord kung tapat ba tayo sa mga maliliit na bagay. Sinusubok kung talaga bang kaya nating ibigay yung para sa ating Panginoon. Kaya dito rin mga kapatid, sinusubok ka ngayon. Maaaring hindi mo pa nararanasan, pero alam natin, sa puso natin, deep inside, na ang Diyos makapangyarihan at lahat ng kanyang salita ay buhay at totoo. Amen? Kaya mga kapatid, sinusubok ngayon yung ating expectation. Nag-e-expect ka pa ba? Yan din ang tanong ng ating pastor. Baka tumutugon ka pero medyo hindi ka na naniniwala, hindi ka na nag-expect na ang sabi ni Lord, hindi lang yung sapat sa isang araw. Ang sabi ni Lord, sobra-sobra sa kaya mong hawakan. Kaya mga kapatid, maaari ngayon, pinatamaan tayo, guilty tayo, na may pagdududa sa atin, na totoo ba, ba't di ko naranasan? Mga kapatid, naunawaan ng ating Panginoon yan. Nakikita ni Lord kung ano yung laman ng puso natin. Kaya yung dulo dyan, hinahamon tayo ni Lord, mga kapatid. Sabi ni Lord, di ba? Try it, di ba? Sa ibang salin, put me to the test. Di ba? Subukan mo. Subukan mo ating Panginoon. Pero liwanagin muna natin, ha? Matthew 4, verse 7. Jesus responded, the scriptures also say, do not test the Lord your God. Maging maingat tayo dito mga kapatid. Yung sinasabi na subukan mo, subukin mo ating Panginoon. Test me, yung sinasabing ganyan. Mga kapatid, bawal yan sa lahat ng bagay. Alam natin, di ba? Naging kasama yan sa mga kautusan sa Deuteronomy na huwag mong susubukin ang ating Panginoon. Kaya sabi sa Matthew, ang ating Panginoong Jesus muna ay nagsabi na hindi pwede. Hindi pwedeng i-test si Lord. Pero mga kapatid, sa Malakay 3:10, yan lang ang verse na sinasabi ni Lord, sige, subukan mo ako. Diyan lang mga kapatid, sa bahagi ng finances, sa bahagi ng pagbibigay, inaalaw. Sinasabihan pa nga tayo ng ating Panginoon na, sige, subukan mo ako sa bagay ito. Maliwanag tayo sa ibang bagay, wag, dahil kasalanan yun. Pero dito,
Dahil nga nauunawaan ng ating Panginoon yung bilang tao, nagdududa tayo, sinabihan talaga tayo, sige, subukan mo ako sa bahaging yan. Kasi mga kapatid, pinapakita dito na seryoso ang ating Panginoon para alisin yung takot at pagdududa natin tungkol sa mga pagpapala. Amen? Yung takot na kapag binigay mo, yung 10%, baka hindi mo na mapag-aral yung anak mo, hindi mo na mabilhan ng pagkain yung pamilya mo, yung duda na pag binigay ko to, ang babalik pa sa akin, may kasamang finances, o baka yung pagpapala na ibabalik sa akin, Lord, yung pamilya ko masaya, malakas yung palusugan ko, pero walang pera. Ganun ba kalimitado ang ating Panginoon? Nakikita dito mga kapatid, yung pagpapalang ibibigay sa iyo, hindi mo kayang hawakan mga kapatid. Hindi man yan biglaan na pagkabigay mo, pagka-uwi mo, may maleta ka na sa bahay, ingat ka doon, baka may NPI na kasunod yan. Okay? Hindi man instant, pero dadating ang panahon na mangyayari sa buhay mo yan. Kailangan lang maging faithful tayo. Panghawakan natin. Okay mga kapatid? Kaya sinusukat ni Lord yung pagiging tapat mo sa maliit na pera pa lang, sa maliit na finances pa lang. Kasi mga kapatid, merong dalawang klase ng mindset, pag-iisip kapag nakuha na yung maraming finances, maraming pera. Dalawang mindsets dyan. Isa mga kapatid, yung tinatawag na cheerful giver. Dahil nasanay ka na masaya ka nagbibigay kahit maliit pa, kapag natanggap mo yung sinasabi dito, mas masaya ka magbibigay ng mas malaki. Yun yung isa mga kapatid. Dahil naging tapat ka sa maliit na bagay, ibig sabihin yung malaking pagpapala, yung 10% nun, ibabalik mo pa rin sa ating Panginoon. At ibig sabihin nun mga kapatid, makakalaya ka sa mga utang mo, at hindi ka na babalik sa panahon na umuutang ka para lang magkapera. Ganun mga kapatid ang gusto ng ating Panginoon. Kasi ito yung nakalupot, yung ikalawang mindset. Yung sinasabi ng ating pastor na may nagtanong sa kanya, diba? Kung bibigyan ka ba ng 1 milyon, itatags mo ba yung 10%? Mga kapatid, yung isang mindset, mahirap mag-tags ng malaki. Kung sa maliit pa lang, hirap na hirap ka na magbigay. Ano ba, pera mo, 100, 10% yan, 10 pesos. Kung di mo kaya ibigay sa 1 piso kasi nanghihinayang ka, pag dumating sa'yo yung 1 million, mas lalo kapatid, di mo kaya ibigay yung 10% nun. Kasi mga kapatid, kung sa 10 pesos, hinayang ka na eh. Baka pang ano mo yan, pang tubig mo yan, di ba? Paano pa? Pag yung 10% ng 1 million, 100,000 yun mga kapatid. Di ba? Mas anong maisip mo, sayang to. Yun yung mahirap mga kapatid. Pag hindi tayo naging tapat sa maliit, mas lalong manghihinayang ka sa 10% ng malaki mga kapatid. Kasi sabi dyan, yung abundant resources, di ba? Hindi mo kayang hawakan. Kapag hindi ka faithful, masasayang lang yan mga kapatid. Ang mangyayari, ang tataas sa'yo yung paggastos mo lang. Sasagana ka nga, pero parang dalian lang. Dahil hindi mo kayang hawakan, wala kang wisdom galing sa Panginoon, hindi mo narinig to, hindi ka sumusunod, mangyayari, babalik at babalik lang din. Sa paghihirap, sa pag-utang, kasi nga, mga kapatid, hindi natin nasusunod yung pagiging tapat. At tawag doon sa mga taong nakakaangat, pero yung gastos, talagang pumapalo rin. Tawag doon mga kapatid, lifestyle inflation. At common yan na nangyayari mga kapatid. Pag-i-flash nga yung unang image natin. Kilala niyo ba? Itong nasa screen. Kilala? Hindi ko sasabihin kung sino yan. Pero mayaman yan mga kapatid. Hindi lang pera meron yan. Baka lahat ng ginagawa mo sa araw-araw, alam niya. Okay? Yan mga kapatid, mayamang tao. Hindi ko alam kaya mayaman, pero sigurado billion yan. Pero mga kapatid, kita mo yung damit. Pag sinerch mo yung pangalan niya, karamihan sa lalabas sa kanya na picture, ganyan lang, t-shirt lang. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga tao, di ba, nakadepende yan yung paghawak nila sa salapi. Nakadepende sa mindset nila. Kasi mga kapatid, ang hirap sa ating mga Pinoy, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan, kapag umangat, talaga yung gastos, sobra rin, di ba? Natagkagin ng 10% ng income, yung gastos, times 2, di ba? Medyo guilty tayo dyan, di ba? Nabibili ka ng kung ano-ano, halimbawa, sapatos, di ba? Dami pang bagong sapatos, may bago ka na naman sapatos, di ba? Di ko alam kung tao ka pa ba o octopus ka na, di ba? Buti na lang, may lahing octopus nasa baba. Anyway,
Minsan naman sa phone, ayan ako, yari tayo dito. Kapag may bagong phone, gusto mo agad mag-upgrade, di ba? Ito mga kapatid, itong tatlo mata, ganda iPhone, ganyan. Pero sa lang mga kapatid, every 7 years ako nag-upgrade. Ibig sabihin, hindi naman natin kailangan gumastos para lang ipakita natin sa iba na pinagpapala tayo mga kapatid. Ang kailangan maging tapat sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sige, tuloy tayo sa second point. Maliwanag naman na dahil hindi ko na kailangan na tuloy ipapang detalye, palalimin pa. Alam natin kung faithful ba tayo sa finances o hindi. Paalala ang first point. Ngayon naman mga kapatid, sa mga ginagawa naman natin, sa tasks natin. Di ba mga kapatid, sabi sa first point, gusto ni Lord ibuhos yung blessing. Di ba? Maliwanag naman yan. Pero ayaw ni Lord ng tamad. Okay, kumpletuhin natin ha. Gusto ni Lord, binibigay yung blessing na siksik-liglig, umaapaw. Medyo hirap ang Tagalog. Ayan. Pero ayaw ni Lord ng tamad, mga kapatid. Baka kasi pag narinig mo yung first point, talagang na-encourage ka, seryoso ka na mag-tithes, gusto mo na mag-tithes. Pero pag tithes mo, mag-resign ka na, tulog ka na lang sa bahay mo. Kasi Lord, tapat ako yung tithes ako. Huwag ganun mga kapatid. Kasi nakatingin si Lord sa finances natin at nakatingin din si Lord sa mga ginagawa natin. Okay? Kaya second point natin yung mga ginagawa natin. Matthew 25, verse 23. The Master said, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities." Let's celebrate together. Mga kapatid, ang katotohanan, kasama talaga yung blessing, kasama talaga sa rewards, yung mas maraming responsibilidad, mga kapatid. Biblical yan, mga kapatid. Kaya, common na example, sa trabaho na lang. Sa trabaho, pag ginalingan mo, asahan mo, yung ibibigay sa'yo mas marami pang trabaho. Ganyan talaga mga kapatid, sabi dyan, di ba? Mas maraming responsibilidad. Kaya kapag maasahan ka sa trabaho, talagang, yan, bibigay sa'yo, mas maraming gagawin pa. Kaya mga kapatid, eto, medyo bigyan natin ang oras. Makikita natin ang daming dahil ang galing mo di ba? Binibigay sa'yo lahat. Tapos makikita mo yung ibang kasamahan mo, wala nang ginagawa, sa'yo na lahat. Pero yung sahod nyo, pare-parehas lang, di ba? Tapos ngayon, kasama loob mo na parang, bakit ganito? Di ba? Mga kapatid, kailangan kasi may wisdom galing sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, ang sabi, work for the Lord. Di ba? Work for the Lord. Hindi yung basta masipag ka lang, kasi nga sabi sa preaching, ayaw ni Lord na tamad, so magsisipag ka. Pero di ka naman guided ni Lord, kaya nagiging workaholic ka naman. Okay ba yun mga kapatid? No? Hamon ito mga kapatid, kasi bilang Kristiyano, tinawag tayo para maging masipag, pero hindi tayo tinawag para ilaan na lang lahat ng oras natin para sa trabaho. Amen? Medyo step, no? Yeah. Kasi mga kapatid, tinawag nga tayo para ayusin yung trabaho natin, pero hindi tayo tinawag para ubusin na lang yung oras natin sa trabaho. Yan na, may mga tinamahan na. Kasi mga kapatid, dapat may time pa rin tayo para sa pamilya, mga kapatid. Happy Father's Day. Challenge na rin sa bawat magulang, bawat mga ama, na hindi enough na nagpo-provide tayo financially, pero wala yung presensya natin bilang ama. Nang gagaling to mga kapatid, personal experience ko sa paglaki. Ayan. Dati pa yun, mga kapatid. Dati pa yun. Mas mahirap ngayon. Kasi mga kapatid, kung nagpo-provide ka ng finances pero wala yung presensya mo bilang magulang, sigurado ang papalit sa'yo bilang magulang, cellphone ng bata. At alam natin, kita natin kung ano yung resulta nun. Hirap kang mapasunod yung anak mo, kahit nga preaching, di ba? May mga batang nagse-cellphone. Kaya niyo ba? Kaya niyo bang kontrolin, disiplinahin? Hirap. Kasi nga mga kapatid, may mga magulang na kayang mag-provide financially, pero hindi kayang i-provide yung presence nila bilang magulang at nakikita na natin yung resulta. Kaya mga kapatid, awat muna. Awat sa kasipagan na hindi naman guided ni Lord, mga kapatid. Kasi minsan, yung mismong work na rin natin, yung kaagaw, kaya pagdating sa church, wala na tayong lakas. Wala na tayong energy. Meron nga tulog kapag evening service habang nag-preach. Meron.
Kaya mga kapatid, mga Kristiyano na ba tayong lahat? Amen. Taas kamay sa mga Kristiyano na. Tapos, suot ng seatbelt. Kapit niyo, no? Kapit niyo. Okay na? Okay na? Seatbelt na. Mga kapatid, kung masipag tayo sa work, dapat mas masipag tayo sa church. At kung interesado tayong ma-promote sa trabaho, umangat sa trabaho, dapat mas interesado tayo umangat din yung ginagawa natin para sa ating Diyos. Amen? Kasi mga kapatid, hirap dito, sipag natin sa work. Pero pagdating sa church, wala tayong interest. No? Mga kapatid, kapag umaangat yung pinagagawa sa atin sa church, mabibigyan tayo ng ministry o kung ano man task, mga kapatid, pressure madalas, di ba? Pinaisip natin, nararamdaman madalas, nakaka-pressure. Pero mga kapatid, gusto ni Lord, mas lamang yung pasasalamat natin. Kaya nga sa dulo, di ba? Nung binigyan siya ng mas maraming gagawin, ano sabi nung master? Let's celebrate together. Ibig sabihin, dapat lamang yung pagpapasalamat mo kasi binibigyan ka ng mga ganyang ginagawa. At mga kapatid, mangyayari lang yan kapag personal yung commitment natin before the Lord. Pag personal yung commitment natin para sa ating Panginoon. Lalo na kapag may ministry ka. Hindi yung kikilos ka lang dahil sinabihan ka ni pastor. O kaya a-attend ka lang kapag maraming uma-attend. Diba? Kaya mga kapatid, minsan talaga tinatakda ng ating Diyos na konti yung umattend para makita kung seryoso ba talaga yung mga pupunta. Para makita kung seryoso ba tayo sa personal na commitment natin. At kung may ministry ka mga kapatid, minsan kaya talagang konti yung tao para hindi ka na rin makatakas sa kalooban ng ating Panginoon. Brother Bong, di ba? Diba? Ayan. Gamitin natin as example, image. Medyo natuwa na mag-ayos ng buhok ang ating laptop operator. Ayan, image. Ayan. Mga kapatid, ito, yung ibon. Yung, hindi ko alam kung lalaki ba, babae, basta yung magulang, inahin na lang, inahin mas madali. Yung inahin, tapos yung mga anak, tatlo, di ba? Ngayon, pag yung ibon, di ba, may mga bago siyang anak, kukuha yan ng pagkain, dadalhin dun sa bugad, di ba? Susubukan yung anak. Pero dadating ang panahon, mga kapatid, kailangan nang lumipad ng mga anak. Kaya ang gagawin ng nanay, yung inahin, hindi na magdadala ng pagkain. Ang papakita niya, paano lumipad. Mga kapatid, Happy Father's Day muli. Di ba? Sabi ko nga sa preaching, last year kasi, last Father's Day, ako rin inassign. Sabi ko sa preaching last year, dapat tatay talaga yung nakatil dito. Praise God, nangyari na. Si brother ko, di ba? Kumayo na dito kanina. Hindi ako tatay ha? May yung isip nyo eh. Praise God, nangyari na. Okay. Brother Bong, tumayo na ulit dito. At hindi natin alam, baka next Father's Day, si Brother Leo na ulit ang song lead at ikaw na ang preaching. Mga kapatid, yung mga small tasks na binibigay sa atin ngayon, pagkakataon niyan mga kapatid, hindi yan basta pressure. Pagkakataon niyan para ipakita yung katapatan natin. Kasi mga kapatid, privilege yan. Privilege na nagaling sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, marami naman mas magaling sa atin eh. Kung kantahan lang. Saan mas magaling kay brother mo? Di ba? Alam natin yung mga talent dito sa kantahan, di ba? Sa preaching din naman. Kung preaching ang preaching, marami mas magaling. Yung mga nandito, nung first preaching ko, alam niyo yung nangyari. Ayan, Sister Miriam, Sister Tulong yata, brother ko. Puro iyak lang yung nangyari, di ba? Di ba? Kita natin puro iyak lang. Tapos ngayon, ang lakas ng name drop eh, no? Di ba? Kita natin, kaya sabi sa little by little, hindi na ikaw yung tulad ng dati. Kasi nga, nagiging tapat ka sa bawat maliit na bagay na binibigay sa'yo. At maliwanag din yung main verse natin. Okay, balik sa main verse. Sige, subukan din natin yung laptop operator. Main verse yung Luke. Ayan, bilis. Praise God. Okay. Sabi dyan, ang sinusukat ay katapatan. Faithfulness, mga kapatid, ang sinusukat. Yung skills, yung pagiging magaling, kasunod na lang yun, mga kapatid. Ang unang tinitingnan ni Lord, yung katapatan natin. Uulitin ko ha, sa maliliit na bagay, ang unang tinitingnan ni Lord, hindi kung magaling ka pa. Ang una yung titignan kung tapat ka ba.
kasunod na lang yung pagiging magaling mo. Amen? At last point, mga kapatid, results. Ayan. Kasi lahat ng ginagawa natin, di ba? Meron namang resulta. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, may kita naman talaga kung saan tayo naging tapat. Example, sa pag-aaral pa lang, di ba? Kung naging tapat ka, seryoso ka sa pag-aaral mo, syempre, makakatapos ka. Di ba? Yung may mga titulo na CPA, engineer, doctor, lawyer, di ba? Naging tapat sila sa ilang taon na kailangan nilang magpursige. Kaya mga kapatid, nasabi na noon, uulitin na naman ngayon, yung buhay natin yung magpapakita kung talaga bang sumusunod tayo sa sinasabi sa verses na pinapakita sa screen. Buhay din natin yung magpapakita kung saan tayo naging tapat, mga kapatid. Matthew 6 verse 21. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Sabi dyan, mga kapatid, wherever your treasure is. Ibig sabihin, maraming pwedeng lugar kung nasaan yung tinatangkilik mo. Meron sa atin, mga kapatid, okay lang overtime sa work. Kasi dream job ko naman eh, di ba? Ito naman talagang gustong trabaho, ito yung treasure ko. Dream job ko tayo, okay lang, overtime. Yung iba naman, kahit ayaw sa work, okay lang din, overtime. Kasi may extra income naman. Hinahabol yung extra income. Tinitiis yung pagod, di ba? Kasi overtime eh, 8 hours yung katrabaho, sa trabaho ka pa ulit. Tinitiis yung pagod, todo effort, di ba? Parang first na jowa lang, di ba? Nako, yari tayo dyan. Parang first na jowa lang. Ano ba? Palagan natin yung mga tagpo, mga eksena sa unang jowa, di ba? Pausap lagi, di ba? Dati, wala pang cellphone, baka telebabad, di ba? Ngayon, puro video call, lagi, ganyan. Di ba? Baka hindi ka na makatulog, di ba? Todo puyat ka. Sigaw na ng sigaw yung katawan mo, matulog ka na, pero ito, tuwan-tuwa pa rin, di ba? Puyat ka, pero masaya ka pa rin, di ba? Tapos kakain ka na lang, pero bebe time muna, di ba? Unahin mo muna yung bebe time, di ba? Kasi yung treasure mo eh. Yun yung mahal kasi, di ba? Di ba? Hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, di ba? Kaya nung naghiwalay, lumbay, malala. Di ka talaga makatulog, di ka talaga makakain. Di ba? Ngayon, ipasok naman natin sa church, mga kapatid. Kung ang treasure mo ay yung leader mo kaysa sa ating Panginoon, kung ang treasure mo ibang tao kaysa yung gawain ng ating Panginoon, kapag konti yung umatin, a-absent ka talaga, mga kapatid. Wala dun eh. Wala dun yung gusto mong makita eh. Kapag yung gusto mong makita, tao, hindi yung pagkilos ng ating Panginoon, pag alam mo wala yung leader, konti yung aatin, hindi ka na pinaatin, mga kapatid. Sabi ko nga, makikita sa buhay natin yung resulta, asaan ba yung pinatangkilik natin, asaan ba yung treasure natin. At lalabas talaga sa buhay natin kung faithful tayo sa mga maliliit na bagay. Sunday school pa lang. Ilang ulit na sinabi na para sa lahat. Sunday school pa lang, mga kapatid. Kung Sunday school hirap na, paano ka sa mga susunod na gagawin? Mga kapatid, kaya itong preaching na to, challenge pero encouragement din. No? Challenge at encouragement at the same time. Kasi hinahanap ni Lord yung katapatan natin sa mga maliliit na ginagawa natin para sa buhay spiritual natin, mga kapatid. Sigurado kasing may resulta yan. Di ba nga example natin sa pag-aaral, di ba? Sa pagtatrabaho, pati sa jowa, di ba? May resulta eh. Sa bagay na ginagawa natin na sekular, mas lalo na may resulta sa bagay na ginagawa natin na spiritual. Matthew 13 verse 8. Still other seeds fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Mga kapatid, ang Kristiyano, hindi pare-parehas. Hindi pare-parehas sa mga Kristiyano. Magkakaiba tayo. May mga Kristiyanong malalayo na, may mga Kristiyanong nagpapasimula pa lang, may mga first time pa lang, di ba? Magkaiba yung paglalakbay natin. Mga kapatid, pangdating ko lang, si Alex Iala, hindi ko alam kailan, pero tinalo niya yung world number 2. Sa buong mundo, tinalo niya yung world number 2. Pero si Alex, hindi naman niya nagsimula na kaya niya kagad talunin world number 2. May mga laban niya, nagtatalo. Diba? At sigurado dyan, mga kapatid, si Alex Iala, meron siyang ginagawa. May resulta. At yung ginagawa niya yun, malamang, sa training consistent yan. Talagang tuloy-tuloy yung training niya.
Tapos yung oras niya para sa training, hindi niya pinapabayaan. Tapos sigurado, pati pagkain niyan, di ba? Di naman pwedeng kain siya ng parang crispy pata, di ba? Yung init-init doon. Di ba? Pag napuntos yung kalaban, ihampasin niya ng raketa, di ba? Di ba? Kasi high blood din, di ba? Mahirap yun. Di ba? Ibig sabihin, pati pagkain, talagang nagiging seryoso siya kung ano yung kinakain niya. Ngayon, bilang Kristiyano, ganun din mga kapatid, consistent ba tayo sa pagdalo sa church? Consistent ba tayo sa training? Yung obedience sa oras sa training, consistent ba tayo na sumusunod sa oras? Pag sinabing 10, 10. Pag sinabing 6:30, 6:30. Mga kapatid doon, may kita. At lalong-lalo na, sinusunod pa natin yung diet natin sa spiritual. Yung pinakain natin sa spiritual, tulad pa tayo ni Alex na talagang kita natin resulta sa buhay niya. Lumalakas siya. Tayo rin ba, bilang Kristiyano, sa spiritual na pagkain na kailangan natin? Mga kapatid, praise God na lang kasi yung spiritual life natin, hindi tayo magkakalaban dito. Di ba? Hindi natin kailangan na parang, ay, mas magaling dapat ako kay Brother James, kay Brother Bo. Hindi ganun mga kapatid. Hindi competition, hindi tulad sa tennis na dapat manalo ka. Mga kapatid, yung spiritual life natin, lahat tayo nasa takbuhin, pero gusto ni Lord makatapos ang lahat. Sa paano mga kapatid, di ba, may mabibilis, may mga mababagal, pero kahit yung mababagal mga kapatid, di ba, may medal pa rin sa dulo. Ganun din ang gusto ng ating Panginoon. Kaya balik tayo dun sa Matthew 13 verse 8, sabi dyan, 13, 60, even 100 times. Di ba? Kasi fertile daw, fertile soil. Mga kapatid, hindi naman sinabi dyan na 30 lang sa'yo. Kulang yan. Sa iba nga, 100. Hindi ganoon mga kapatid. Ang sabi dyan, kahit 30, ang tawag sa kanya, mabunga. Mga kapatid, yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya, ang pinupunto dito, dapat tayo, ano man yung bunga natin, konti man yan, isa man yan, 5, 10, dapat mga kapatid, tuloy-tuloy yung pagsulong natin. Tuloy-tuloy yung katapatan natin, ano man yung estado. Huwag tayo tumingin dun sa parang 100 na kaya feeling natin, hindi tayo sapat, di ba? Feeling natin, hindi tayo maayos. Sabi na dito, di ba? Yung 30, mamunga na yan. Di ba? Fertile soil na yan. Ibig sabihin mga kapatid, hinahabol ni Lord yung progress natin, yung resulta sa mga ginagawa natin. Kasi mga kapatid, sa verse na yan, nagpapatunay na hindi tinatanong ni Lord yung dami ng bunga mo. Hindi tinatanong ni Lord, hindi sinusukat ni Lord na karamihan kayo ng bunga. Yung 100 lang, yung maniligtas. Hindi ganon mga kapatid. Hindi tinatanong ni Lord yung dami. Ang sinusukat ni Lord, yung katapatan mo sa simula mo lang. Ang hinahanap ni Lord, yung katapatan mo sa maliliit na bagay pa lang. Sa maliliit na pamumunga, konting pamumunga. At dahil Father's Day ngayon, dito ko tatapusin mga kapatid. Last image, kita natin na yung mga ginagawa natin talagang may resulta. Kaya mga kapatid, yung ginagawa natin maliliit na bagay, meron at meron tayong aanihin dyan. Sabi dito sa last image, para sa mga ama, para na rin sa mga magulang, yung mga bata natututo sa ano yung priorities natin. Ano yung mahalaga para sa magulang. Ginagaya nila yan. At kung ikaw, isang magulang, ang tingin mo sa church ay hindi importante kung kailan ka lang bakante, ganyan din ang gagayahin ng anak mo paglaki na. Kaya mga kapatid, yung katapatan sa maliit na bagay, nakatingin ng ating Panginoon. Salamat dahil hindi lang sa disciples nakafocus si Lord. Nakafocus si Lord sa bawat isang narito. Dahil mga kapatid, ganyan ka kamahal ng ating Diyos. Palakpakan natin ang kabutihan, kapangyarihan at kapangalan natin sa Panginoon. Salamat Lord. Mga kapatid, nangaral ako sa paksang Little by Little. Ito yung panahon mga kapatid na hinahanap ni Lord, tinatanong tayo ni Lord, na sa maliit na bagay ba nagiging tapat tayo? Ministry mo man yan, ano man yung ginagawa mo, song lead, tumutugtog, nag-ahamon, nagbe-pray, nag-aayos ng bangko, naglilinis ng sahig. Sa finances mo man mga kapatid, na sa tingin mo maliit pa lang, giving mo na maliit pa lang, tinatanong ni Lord, tapat ba yung ginagawa natin? At maging sa pag-attend mga kapatid, yung pag-attend
natin? Tapat ba na Diyos ang habol natin o ibang bagay na meron sa simbahan? Kasi mga kapatid, yung mga maliliit na mga bagay, yan ang sukatan ng ating Panginoon. Binubuksan ko ang altar, hindi ko alam sa